Magandang araw mga kaibigan. Ito, pinaka-latest post ni Congressman Kiko Barsaga. Hindi niya tinatantanan si Speaker Romualdez kahit nag-resign na siya. Walang humpay na birada, patutsada. Ito, sabi niya, Congressman Barsaga's response to a statement made by former Speaker Martin Romualdez. Yan. Yung kanyang valedictory speech ba yun? O farewell speech? Ito yung sinabi nyo. I step down not in surrender but in service. The greatest act of leadership is the grace to let it go. Let it go, let it go. Di ba, anong kanta ito? Frozen? Frozen ba yan? Let it go. It's an act of grace daw. Yung nag-resign na siya, let it go. So, it's an act of service, sacrifice. O, ito ang birada ni Congressman Barsaga. Sabi niya, you stepping down is the greatest service you can give to the Filipino people. Patay! Sapul na sapul. Dahil nag-resign ka na, you have done a great service to the Filipino people. Agree ba kayo? So, in a way, ako natutuwa dahil napilitan na siyang nag-resign. But, on the other hand, parang hindi ako maligaya doon sa ipinalit. Kasi, kinampanya ni Speaker Romualdez. Kinausap niya ang mga House leaders na pwede ba ang botohan ninyo ang ipalit nyo sa akin si Faustino D. So, imbes na may maganda ng simula ang Kamara, Kongreso, dahil change of leadership, kailang medyo laking question mark. Ano ito? Tinawag nga siya na Romualdez Jr. Ano daw ito? Best friend ni Romualdez. So, agree ako dito sa sinasabi ni Congressman Barsaga na Congressman Romualdez has done a great service to the Filipino people by stepping down. Kaya sabi niya, wala daw siyang kasalanan, wala daw siyang itinatago. Ganun ba? Yes, malalaman natin later on. So, sana, dito lang siya. Baka, paano kung biglang lumabas ng bansa? Kaya, yun na naman. Talagang, hindi siya tinatantanan ni Congressman Kiko. Nanawagan siya sa pamahalaan. Pwede ba mag-issue kayo ng whole departure order laban kay Romualdez? Baka biglang lumipad palabas ng bansa, dapat siyang managot. So as of now, wala pa namang kasong naisampa sa kanya, walang magagawa ang ating pamahalaan kung lalabas siya. Anytime, pwede siyang makalabas talaga. Mag-reunion sila ni Saldico sa US, no problem. Baka magpagamot din, ay di karapatan nila yun. So, ngayon daw, makapag-concentrate na siya na sagutin ang mga aligasyon or akusasyon. Para daw hindi niya ma-influensya ng investigasyon. So, ang tanong ngayon, sa Kamara, di ba, yung infracom nila na simulan, itutuloy pa ba nila? Ay, ang statement na narinig ko, si Congressman Ridon is, baka daw itigil na nila. At ito, may konting patibong. Nananawagan sila sa Senate Blue Ribbon Committee na kung pwede itigil na rin ng Blue Ribbon ang investigasyon nila. Papayag pa kayo? Mabuti na lang at meron tayong maasahan na senador. Kahit naalis na si Senator Marcoleta, maraming
hindi natuwa sa pagkaalis niya. May nakausap nga akong teller sa bangko the other day. Sabi niya, bakit nila inalis si Senator Marcoleta na ang ganda na yung nasimulan niya? Wala talaga itong administrasyong ito. Wala talagang galit. But to me, personal opinion ko lang ito, kahit napakaganda ang nasimulan ni Marcoleta, wala tayong magawa dahil tinarget nila ang Senate leadership para matanggal din nila si Marcoleta. Yun ang sinasabi ni Senator Marcoleta. Siya talagang pakay. Para maalis si Marcoleta, dapat alisin muna nila yung Senate President. Kaya nagtagumpay sila. So ngayon, ako, kalmanti pa rin ako dahil nandyan si Senator Lacson. At ang kanyang stand, yung panawagan ng mga kongresista na itigil na ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee ng Senado dahil nandyan na yung Independent Commission. Sabi ni Senator Lacson, no way. Tuloy namin. Total, hindi naman bawal o hindi naman mag-away yung dalawang investigasyon. They complement each other. Kasi ang Blue Ribbon, in aid of legislation, kailangan mag-amend sila ng batas o mag-craft ng bagong batas para hindi na maulit itong ganitong pangyayari. Kaya nakakapagtaka itong mga kongresista na bakit gusto nilang patigil ang investigasyon sa Senado. Di ba? So, we were not born yesterday. Huwag nyo na kaming utu-utuin dahil nakakaintindi na kami na kung walang, sabi nga ni Speaker Romualdez, wala siyang kasalanan eh. Wala siyang itinatago. O bakit kayo natatakot na ituloy ng Blue Ribbon Committee ang kanilang investigasyon? So, let it go! Let it flow! Ay, nako. So, again, my salute and admiration to this young congressman. Meow, meow, meow. Nakakatuwa kanina sa kamera nung bumoto siya. I abstain. Nako, mixed reaction. May mga tumawa, may pumalakpak sa kanya. So, yung tumawa, yun siguro ang galit. Yun ang mga loyalist ng dating speaker. Galit. Kaya lang yung mga pumalakpak na medyo marami-rami, malakas yung palakpak, yun, marami na siyang supporter na mga kongresista, although hindi lang sila nagsasalita. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin niyo ang video na ito. Salamat kayo sa Ginoo. Sadig. Ay ka nakapukat ka din. Kay ko ah. Tiglan na ako. Ay kay. Nagani na labig kay ma. Karon naman nagyod si ate sa pag-atop kay gitabangan lang sa iyang papa. Kay iyaning kuan kay wala siya iba na karon. So siya ra ang nagtukod ang iyang papa. Ang una na ako pasalamatan ang Ginoo. Kay di ko makapalay kung walang Ginoo. Ang sunod na ako nga pasalamatan ang Quran niya. Gatag si daghan kay salamat kay sa imo. Dako kita salamat ba. Lagi nakigpuyo lang dai kati sa imong mama. Mo gina dai nagpuyo ra gid ko, nagluon ra gid ko. O pila ka tuig nga nakigpuyo lang ka sa imong mama te? Dugay-dugay na gid. Oh. So karon pagid ka nakabalay. Mo gid dai. Pila na kabuki mong anak dete? Upat. Upat na. So na kay mga estudyante. Na ko grade 9 o grade 4. Grade 9 o grade 4. So unsay panginubuyan nimo te? Ang akong bana driver ra gid sikat. Ga-drive ra sa sikat imong bana. Oo.
So wala siya karon, so nagtabang lang imong papa sa imo ha. Oo. So salamat kay ate. Salamat sad. Salamat sad ang nagkuha ani nga sin. Oo. Dagan kay salamat sir. Salamat kayo.